Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan lang ho natin itong kumakalat, no? Dito ho sa mundo ho ng social media, especially ho dyan sa Facebook. May kumakalat ho na kung saan pahayag ho ni Senador Bongo at ni Senador Coco Pimentel na kung saan nagbabiral, nagtitrending. No? Pag-usapan nga muna natin to. Basahin mo natin to mga kababayan. Excuse me po. Okay, ito. Meron nung kumakalat una na ganyan. No? Report ko ito ng News 5. Basahin muna natin. Senador Bongo versus Pimentel. Bumuelta si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa argumento ni Senator Bongo. Hindi nakakain ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pinasabi ni Bongo. Pasunod ito na pagmosyon ni Senador Bato de la Rosa para ipadismiss ang impeachment complaint laban sa Vice. Sinisigundahan ito ni Go pero tinutulan at tinawag na unconstitutional ni Pimentel. Ibig sabihin, tinutulan ito ni Senador Coco Pimentel, itong pahayag ni Senador Bato de la Rosa na ang basihan niya sa konstitusyon. Unconstitutional. Ibig sabihin, wala, yung mga pinaglalaban ni Bato, hindi nakapalaman doon sa loob ng konstitusyon. So, unconstitution ito. So, hindi nire-reject ni Coco Pimentel yon, ni Senador Coco Pimentel, dahil sa kagustuhan niya, ayon sa kanyang pananaw, ayon sa batas, ayon sa konstitusyon ng Saligan, Republika ng Pilipinas. Ha? O, sabi ni Bongo, ito basahin natin. Hindi naman nakakain itong impeachment, sabi ni Senador Bongo. Sagot naman ni Senador Coco Pimentel, marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan katulad ng hustisya. Ano ba yun? Anong klaseng utak meron ito si Senador Bongo? Kung alam mo, aminin natin dito sa ating lipunan, may mga klaseng tao na pag ito ang narinig mo sa isang senador na hindi naman nakakain itong impeachment, maaaring humanga kay Senador Bongo. Maaaring bumilib kasi masarap painggan sa tenga. Mapapa-oo ka . Oo nga, no. Hindi naman makakain ng Pilipino yan, yung impeachment. Sabihin na natin dun yung sa mga taong ayoko kasi magsalita ng kung ano parang nanlalait tayo mga kababayan, pero nagkakaintindihan na tayo. Pero mga kababayan, yung ganitong sagot ni Senador Coco Pimentel na marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan katulad ng hustisya. Yung mga ganito kasi talaga, yung iba hindi maiintindihan ito. Pero, especially yung malalawak ang utak, open-minded, maiintindihan ito . So, plak si Senador Bongo dito . Alam mo, Senador Bongo, hindi sa lahat ng aspeto, hindi sa lahat ng senaryo, hindi sa lahat ng issue, ay lagi mo na lang ipantatakip, hindi nakakain ito. Hindi na dapat talakayin yan, hindi nakakain yan. Hindi naman dapat imbestigahan yan kasi hindi nakakain yan. Hindi po pwedeng lagi na lang ganun ang panapal mo. May mga bagay na dapat talakayin, usisain, imbestigahan kahit hindi pa nakakain. Tanga. Lasing mga senador ito. Kung filosofuhin kita, meron ba sa konstitusyon o meron bang rules ang Senate na kinakailangan dyan lahat ng iimbestigahan kailangan about sa pagkain? At
At kapag hindi abot sa pagkain, kinakailangan ibasura, i-dismiss. Sige. Bigay ka ng patunay. Meron ba? Anong klaseng nga? Alam nyo kasi pinalulusutan nyo eh. Pinalulusutan nyo kasi yung impeachment trial eh. Una nga akala ko eh, baka kung ano lang ito. Yung pala totoo ito, may legit may video eh. Pakinggan natin, ha, mga kababayan. Ha? Gulat ako dito eh. Pakinggan natin. At the very least. Unahin si Bongo. Unahin natin si Bongo, ha? Bago tayo maglitis dito, hindi naman nakakain itong impeachment. Sana, pwede ninyong i-considera. At the very least, bago tayo maglitis dito, siguraduhin muna natin na nasa tama na prosesong tinahak natin dito. At the very least nga, sabi ko, marahil pwedeng ibalik o i-remand muna na ito sa pinagmulan sa House of Representatives dahil marami pang ang katanungan ang legally hindi nasasagot. Mas mabuting siguraduhin natin na sumunod sa proseso ang anumang kaso na ating diringgin para hindi masayang ang ating oras. Hindi naman nakakain itong impeachment. Ayan na. Pwede ninyong i-considera. Yung muna inuna niya tapos nagduktong siya. No? Nagduktong siya na kung ano-ano. Pero ang pinaka-highlights dito yung sinabi niya, hindi naman daw nakakain ng impeachment. Tama, hindi naman nakakain ng impeachment. Pero yung iniimbestigahang pera dyan, mga nawawalang pera dyan sa OBP at DepEd, pwedeng ibiling pagkain. Niniwala ka? Ano yan? Alam mo kasi ang problema kasi Senator Bongo, hindi na ako magtatakang ba't ganyang katwiran mo eh. Sumunod ka lang na sumunod, no? Kay Digong na parang anino, na parang aso. No? Magmula nung vice mayor, mayor siya. No, naging congressman pa yata siya. O naging presidente. Sumunod ka lang na sumunod. Lagi ka lang nasa gilid. Bigla ka nagsenador. Hindi ka nga naging tanod, di ba? Bigla ka naging senador. O kaya ganyan ang katwiran mo. Inulit ko sa'yo, Senador Bongo, sir. Ako magsasalita ako sa'yo bilang isang mamamayang Pilipino. Netizen butante rito sa Republika ng Pilipinas. Hindi sa lahat ng issue, bagay, senaryo, lagi mo nalang ipantatahapal, usaping pagkain. Wag nang intindihin yan. Hindi naman nakakain yan. Wag nang imbestigahan yan. Hindi naman pagkain yan. Wag nang usisain yan. Wag nang ihiring yan. Hindi nakakain yan. Hindi pwedeng ganun. May mga bagay na dapat usisain, imbestigahan, ihiring, kahit hindi tungkol sa pagkain. Bakit kinakailangan ihiring yun, kahit imbestigahan yun? Bakit kinakailangan usisain yun kahit hindi tungkol sa pagkain ng mamamayang Pilipino? Para malaman ang katotohanan. At inuulit ko sa'yo, hindi man pagkain ng impeachment, trial hearing, pero yung mga involved dyan, pera ng taong bayan. Buwis tax ng taong bayan na nawawala, hindi malaman siya napunta, na po pwedeng pambili ng pagkain. Naintindihan mo? Ano sabi tuloy sa'yo ng may utak? Alam mo kasi yung katwiran mong ang bibilib lang sa'yo dyan, yung mga tambay. Yung mga tambay, na kung saan, wala naman alam sa mga ganitong usapin. Na kung saan, mga ano-ano lang, yung parang mema-mema lang. Yan, baka bumilib sa'yo. Pero kung lalaliman mo ang isip, open-minded ka, lalawakan mo pag-iisip mo, hindi sa lahat ng bagay, dapat lagi na lang yan ang panapal. Huwag natin pag-usapan yan. Hindi naman nakakain yan. Ano yun? Anong klaseng katwiran yun? Tanda mo na, ganyan pa yung katwiran mo. Isipin mo, maghuhukom ka dyan, magja-judge ka dyan, ganyan ang level ng kokote mo. Ang klase ka. Ano sabi sa'yo? Ano sabi sa'yo ni Coco Pimentel? Pakinggan natin.
impeachment process, pero marami namang bagay sa buhay na importante rin. Ulitin natin. Hindi tanong nila kung makakain ba daw itong impeachment process, pero marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan, tulad ng hustisya. Ang hustisya, hindi nga natin makita yan, hindi natin mahawakan yan, pero napakahalagang bagay po sa buhay ng tao. Ngayon, pag Isipin mo, sinagot ka lang ng ganun. Na? Senador Bongo? Eh? Marami ring importante sa mundong ito na hindi nahahawakan. Na importante din, tulad ng hustisya. Ang hustisya, hindi nahahawakan yan. Hindi na isusubo, hindi nalulunok. Pero makakamit. Ang problema kasi rito, Senador Coco Pimentel, dito sa grupo ng mga DDition. Lagi na lang ang para palusatan nilang itong impeachment trial na to. Ang isipin natin, yung mas iba pang problema ng taong bayan. Mga priority bills dito sa Senate. Eh, isipin mo, sinusulong lang ni... Isipin mo, priority bills. Yung bang kay Senador Robin, priority bills na ba yun? Yung about sa MTRCB? Yun na ba yung priority bills nyo? Sus Marioso. Ha? Yun na yung priority bills. Yung sinusulong niyang batas about sa MTRCB para lalong lumaki pa ang kanilang ano. Ganyan ba? Inuuna. Bibigyan niya pa ng malaking problema pa yung MTRCB. Oh, mas maganda i-post yun na lang doon. Lumaki yung sahod nila doon. Okay, comment na lang. Oh. Kita mo, narinig mo yung Senador Bongo? Ha? Narinig mo? Isipin mo. Ano mga issue dyan sa DepEd? Sa napunta yung dapat na libu-libong eskwelahan na pamparenovate. Nawawala. Ha? Isipin mo yung 5 bilyong dapat budget para sa Notre-Ban. Ano nangyari sa mga pagkain? Nabulok, nagkauod, nagkaanay, kung ano-ano, amag. 125 million confidential fund naubos ng 11 days. Umarik lang ng safe house, 4 days, ang bill, 1 million. Daan-daang milyones pa ang hinahanap. Kung ano-anong daan-daang milyones pa, daan-daang milyon ang hinahanap, di malaman saan napunta. At tax yan, may nilalabas ang report ng COA. 400 plus na mahigit na sinasabing tumanggap ng confidential fund. Na resibo, puro peke. Walang mga nag-e-exist na taong gano'n according sa PSA. Kapanganakan, kamatayan, wala. Dapat ka kapanganakan, matik na eh. Kasi pag walang kapanganakan, paano mo namatay? Hahayaan na lang yun, Senador Bongo. Ano yun? For free na lang yung kung may nangyari talagang pandarambong, plunder, or graft and corruption sa OBP at DepEd. Hahayaan na lang. Huwag nang asikasuhin, huwag nang imbestigahan. Kasi, hindi naman nakakain. Gano'n na lang yon. For free na lang yung perang yung mga nawawala. Gano'n. Pinalulusutan nyo kasi. Gusto nyo kasi mga basura. Kasi anak ni Digong. Ano na lang ba papel nyo dyan? Sa Senate? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Paalam po pa samantala. Chris Ulo. Bye-bye.